Nasusulat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Atin pong recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ang pagbasa ng salita ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible. And every Sunday we tackle different book of the Old Testament. Ang thematic sermon of the Bible ay kinuha po natin ang bawat tema mula po sa bawat aklat ng Biblia. At ating pong dinaanan ang Old Testament, dinadaanan pa rin hanggang ngayon, ay tinatalakay ang the law na composed ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ang history ay ang Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Esther. And the Book of Wisdom ay ang Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. And the Book of the Prophets is divided into two. We have a major and minor prophets. And the major prophet is Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. And then we have Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah. And now we are in the book of Haggai or Haggai. Okay? So pamagatan po ng ating sermon ngayong gabi ay ang bagong templo, simbolo ng mas magandang hinaharap at kasaganaan mula sa Diyos. So ang ating pong talata ay matatagpuan sa Haggai chapter 2 verse 9. Alright, Haggai chapter 2 verse 9. Sahin po natin ang talata. Dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. At sa bagong templo, ito ay mahahayag ang kasaganaan at katiwasayan. Ipagkakalob ko sa aking sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Pagbalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y dumulog sa panalangin at hilingin natin sa Diyos na tayo ay samahan sa gabing ito ng ating pong pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita at sa ating pagsamba ay kasama natin ang Diyos. Let us pray. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa araw na to, sa gabing ito, Panginoon, na muli na masilayan namin, Panginoon, ang kagandahan ng iyong mga salita at ang pakinabang na aming mapapala sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid at mga tagapakinig ngayong gabi na sa kanilang pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, sila po ay makinabang at magkaroon ng kagalakan sa kanilang mga puso. Amin dalangin, Panginoon, na puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu, na kahit na malayo ang aming pagitan, ang iyong pong presensya ay hindi nalalagyan ng boundary o tali
napipigil sa amin upang kami ay makapakinig ng iyong mensahe. Dinadalangin po namin ito, O Diyos, ang ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen, amen, and amen. Alright? Ito pong Hagay ay tinawag po nating the minor prophet na si Hagay. Ano po? Siya po ay ang nagsulat dito pong aklat na to ng Hagay. At ang dahilan ay para sa encouragement to reconstruct or rebuilding of the temple. Ang templo po ay na-delay ng mga 14 years. Dito sa pagsusulat ni Hagay, ang sabi ni Yahweh o ng makapangyarihan sa lahat bilang encouragement sa mga bayang Israel na naalipin sa Babylonia sa loob ng 70 taon. And after 70 years, ay nakabalik sila. At ito ay mga paunti-unting mga mamamayan, yung first wave, second wave, and third wave na umakyat ng Jerusalem. At dito sa edict ni Cyrus ng Persia, ng lahat ng mga Hudyo ay maaari na makabalik sa Jerusalem. At sa pagbabalik nila, ay hindi nila agad na itayo ang templo. Subalit ang pader ay dahan-dahan nilang naitatayo. At nagkaroon pa ito ng delay na nasa banggit nga natin na 14 years bago ito ay maitayo, itong templo. At si Hagay ay nagsulat ng wika ni Yahweh. Kaya kung mapupuna po ninyo dito, na ito ay mga around mga 520 BC, na hula. Okay? After nung Babylonian captivity. At dito sa verse 9, makikita natin ang nabanggit dito ni Yahweh. Dahil dito, okay? Referring sa nakaraan pangyayari. Sapagkat ang templo po ay nawasak noong 586 BC. Winasak po ito ng mga Babylonians. And then, sabi dito sa verse 9, at dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. So literally speaking, ay tumutukoy sa second temple. And it took many years bago naging buo ang templo, sabihin natin naging grandeur nung panahon ni Herod the Great. At siya yung nagpaganda nitong temple na to nung panahon ng ating Panginoon. The elegance of the temple na nabanggit literally ay magiging maganda. Pero titingnan po natin itong talatang ito. Sabi dito, at sa bagong tempulong ito ay mahahayag ang kasaganaan at katiwasayan. Ipagkakaloob ko sa aking sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Every time na madidinig po natin yung sabi ni Yahweh, thus saith the Lord, right? Makapangyarihan sa lahat. So ito ay tinatawag nating declarative statement o sentence na ang Diyos mismo ang nagsasalita. Alright, ang question ay, ito ba ay tumutukoy sa literal na templo na nabanggit na isulat ni Hagay? So yan po ang ating aalamin at kung anong application na makikita natin sa talatang ito. Tandaan natin na ang Israel o tinatawag natin mga Judean citizen ng Southern Kingdom of Israel, ang Judah, ay na-conquered, deported sa Babylonia at nawasak ang kanilang temple at yung Jerusalem, sabihin natin yung mga pader nito. Pinatag nila yan. Kaya ang Jerusalem ay totally devastated. Subalit, dito sa pangako ng Diyos bilang hula. And it took 100 years, more than that, kung paano nabuo ang templo. Okay? Now,
Tatanda po natin lagi kapag merong sinabi na ang sabi ni Yahweh, yan ay totoo. At kahit kailan, ang Diyos ay hindi magsisinungaling sa kanyang mga sinabi. Okay? So, i-analyze po natin yung talatang yan. Ano po daw yung ipinapahayag ng Diyos tungkol sa bagong templo? Ipinapahayag ng Diyos na ang bagong templo ay magiging mas maganda comparatively kaysa naunang templo. At dito, mahayag ang kasaganaan at katiwasayan na ipagkakaloob niya sa kanyang sambayanan. Alright? Kalawa, ano po daw yung simbolismo ng bagong templo sa talatang ito? Ang sagot, ang bagong templo po ay sumisimbolo sa muling pagbangon, panibagong pag-asa, at pagpapakita ng presensya ng Diyos. So, hindi po actually literal na temple na magiging mas maganda kasi itong second temple ay nawasak muli. Alright? Noong panahon ni General ng mga Roman Empire sa pamumuno ni Titus, General Titus ng Rome. At dito ay dinesecrate nila ang templo. Kaya kung titingnan natin, yung bagong templo, ito ay simbolo ng muling pagbangon. Kasi itong mga mamamayang Israel, talaga pong sila ay devastated. Sila po ay itinapon sa ibang bansa. At ngayon, may panibagong pag-asa at pagpapakita ng presensya ng Diyos. So dito makikita natin po sa talatang ito, yung pangako ng Diyos na yung templong yan ay walang iba kundi ang templo ng banal na spirito, kundi tayo. So pinapakita nito na ang Diyos ay may plano para sa mas maganda at mas maayos na hinaharap ng kanyang bayan. So sa context, kung titingnan natin, it's referring to the people of Israel and the second temple. Pero yung templong yan ay winasak din eh. So paano to magkakaroon ng tinatawag na katiwasayan at kapanatagan kung wasak naman yung ikalawang templo? Kung kaya nga, lumalabas po dito na ito po ay hindi literal lamang. Meron tong spiritual significance. Yun nga, yung muling pagbangon, panibagong pag-asa, at pagpapakita ng presensya ng Diyos. Kaya dito pinapakita nito yung na ang Diyos ay may plano para sa mas maganda at maayos na hinaharap ng kanyang bayan. Katlo, ano po ang ibig sabihin ng kasaganaan at katiwasayan sa konteksto ng talata? Ang sagot, ang kasaganaan po at katiwasayan ay nangangahulugang pagpapala, kapayapaan, at kaligayahan na manggagaling lamang sa Diyos. Kung literal temple po yan, at nawasak naman ang templo, paano ito magiging kapayapaan, kaligayahan, katiwasayan, kasaganaan at katiwasayan? So in other words, itong binabanggit natin dito ay may spiritual values. Sabihin, yung templo na tinutukoy dyan ay walang iba kundi ang tao. Na kung saan ang banal na spirito ay merong templo sa ating buhay. At nabanggit natin kanina yung pagbangon, okay? At yung kanilang pag-asa, panibagong pag-asa. Alright? Okay? Ito po ay katiyakang espiritual at material na ipagkakaloob niya sa kanyang bayan o sa kanyang mga tao. So, merong spiritual aspect and then may material aspect. Alright? Ikaapat, paano po nagbibigay pag-asa ang talatang ito sa sambayanan? Tingnan niyo po yung binibigay na pag-asa nito, no? Nagbibigay pag-asa ang talata sa pamamagitan ng pangako ng Diyos na may mas maganda at maayos na darating kaysa sa nakaraan. Pinapalakas nito ang loob ng sambayanan na manalig sa Diyos
at magpatuloy sa pananampalataya sa kabila ng anumang pagsubok. Kung titingnan po ninyo ang bansang Israel, ano po, mga 712 BC ay kinankered ng mga Assyrians ang northern Israel, composed of 10 tribes. Alright? And then 586 BC ay kinankered ng mga Babylonians ang Judah. And the temple, the center ng Israel, ang Jerusalem, ay winasak ng mga Babylonians at sila ay dinupor. Pero nangako ang Diyos sa kanila, after 70 years, they will return sa Jerusalem. But there was a delay doon sa pagtatayo ng templo. It took 14 years. Alright? And then, Zerubbabel, Ezra, Nehemiah, it's actually Nehemiah who encouraged them to build the wall. Okay? Na talagang maitayo po ito. Ganon din ang templo. Alright? So, dito, mapupunan natin, ano po, na sa kabila ng anumang pagsubok, ito'y pinapalakas ng Diyos ang sambayanan niya. Kasi yung pag-asa ay malaking bagay para makita nila na muling babangon ang kanilang pananampalataya. Kahit na ano pang suliranin o problema ang dumating sa kanila bilang isang bansa. And I believe na ganito rin sa atin, na yung pagbibigay ng pag-asa sa atin sa buhay ay napakalaking bagay na makita natin na ang Diyos ay merong magagawa sa ating buhay. Kasi siya yung nangako. Okay? Kalima, ano po yung dapat maging tugon ng sambayanan sa pangakong ito ng Diyos? So, our response, ang sambayanan ay dapat tumugon sa pamagitan ng pananampalataya, pagsunod, at pagsamba sa Diyos. So, those are God's requirement. Yun po yung hinihiling ng Diyos sa kanila. Ito yung kanilang pagtugon na sila ay magtiwala, maniwala. At sa kanilang paniniwala, sumunod sila. At ika-apat, yung kanilang pagsamba sa Diyos na wala silang ibang sasambahin kundi si Yahweh lamang. Dapat nilang ipagpatuloy ang paggawa ng mabuti at magtiwala sa plano ng Diyos para sa kanilang buhay. Mga kapatid, ito pong mga tanong na to na base dito po sa ating pagsusuri. At sa pagsusuring ito, babalikan po natin yung ating paksa na mensahe dito po sa talatang ito ay yung bagong templong simbolo ng mas magandang hinaharap at kasaganaan mula sa Diyos. Alright? Imagine po ninyo, yung unang templo, okay, na itinayo nila sa pamamagitan ni Solomon. Nawasak po yun. Devastated, totally wiped out noong 586 BC. During the time ni Solomon, ilang taon ng pagitan yun, napakahaba, Kaya ang Israel ay pinagpala sila ng lubos nung si Solomon ang naging hari na sa loob ng 40 years. Ito yung tinatawag na Israeli Pax Israeli o the Israel peace. Kasi merong kasaganaan. Okay? At ngayon, nawasak na itong templong ito na pinanggagalingan nila ng lakas, pananampalataya at pag-asa. At ito ay ibinalik muli ng Diyos bilang pangako sa kanila na mas magandang hinaharap at kasaganaan mula sa Diyos. Alright? So nagigets po itong ating paksa ngayon. So hindi po siya literal mismo na templo, kundi meron po siyang aspeto ng espiritual. Na kung titingnan natin ngayon, tayo po ang templo ng banal na spirito. Kumbaga, yung presensya ng Diyos nasa atin na. Dala-dala natin yan .
kahit saan tayo magpunta. Kaya makikita natin na magandang hinaharap at kasaganaan mula sa Diyos ang dumadaloy sa atin. Kapag ang templo ng banal na Espiritu nasa iyo ang presensya ng Diyos. Ang tanong, kung nananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Alright, now, so meron po tayong tanong dito sa ating mensahe ngayon. Ito po ay mga practical na bagay na ating pong matututunan kung paano nating ilalapat yung talata kasi ito, kumbaga, ang tagal na po nitong isinulat, ano? What is the significance? Ano bang value niya sa aking pastor? Merong mga application, principle, na mahuhugot po tayo dito sa talatang ito. At malamang ito ay mapapakinabangan natin para lalong tumibay, tumatag ang ating pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas. Alright, ang tanong natin ay, ano ang meron sa bagong templo? Alright, tandaan natin ano po. Noong 70 AD, dinesecrate ang templo sa Jerusalem. Ito po yung second temple. Iniuhula na rin to ni Jesus na walang maiiwan sa ibabaw ng batong ito. Ay kaya nawasak. Kaya kung pupunta kayo ng Jerusalem ngayon, wala na pong templo ng Jerusalem. Wailing Wall meron. At nakatingin na lang sila doon sa parte ng kung saan nakatayo ang templo na ngayon ay pinaglagyan ng mosque ng mga Muslim. Yung tinatawag nilang mosque. At doon sa Wailing Wall na doon sila nagpe-pray. Nakaharap sila doon sa silangan. At bilang tanda ng kanilang pag-alala doon sa templo na tayo ni Solomon and then na-rebuild nung panahon ni Nehemiah, nawasak nung panahon ni General Titus ng Rome. At ngayon, yun nga, may mga other theologian or people na nagsasabi na meron pang third temple. Pero I doubt. Kasi ang templo ngayon ay walang iba kundi tayo. Ang templo ng banal na Espiritu. Ngayon, kung tayo ang templo ng banal na Espiritu, anong meron sa bagong templo? Kasi sa atin nananahan ang Diyos Yung presensya niya nasa atin. Amen po. Nakukuha po. Okay, number 1, anong meron sa bagong templo? Una, pag-asa sa mas magandang hinaharap. Okay? May pag-asa sa magandang hinaharap. Ang talata po ay nagpapakita na kahit anuman ang hirap o pagkawasak ng nakaraan, may pag-asa sa mas maganda at mas maayos na hinaharap. Alright? Bakit po? Kasi ang Diyos po yung nangako dito sa talatang ito. Yung magkakaroon ng panibago na templo. Maganda, maayos. So ano po yung application natin dito sa putos na ito na ating tinatalakay ngayon? Huwag mawala ng pag-asa sa harap ng mga hamon sa buhay. Magpatuloy sa pagtitiwala sa Diyos dahil may mas mabuti siyang nakalaan para sa iyo. Yung mga Israelita, nung mawasak yung kanilang templo, hindi na nila malaman kung paano sila sasamba. Pero po yung mga remnant, nagpatuloy sila sa kanilang pagsamba kahit wala po silang templo. Kaya nung pong mawasak ito, noong 586 BC, pagpasok po ng mga Griego, tinatawag nating Macedonian Empire, nagtayo po sila ng mga synagogue o sinagoge na kung saan doon sila nag-a-assembly. Which, we call na ito ay hindi namang templo, kundi a gathering ng mga remnant. At ito'y nadala. Alright? Hanggang sa panahon ng ating Panginoon. Kasi nung sila muling magbalik ng Jerusalem, naitayo nila ito, pero meron pong mga sinagoga na kung saan sila nagmi-meeting para sa kanilang pagsamba. Okay? So, atong application natin ay
Sa ating buhay, kung tayo man ay nagkaroon ng mga matitinding problema, okay, huwag tayong mawalan ng pag-asa sa harap ng mga hamon. Yung ikaw ay nalugi, ikaw ay nagkaroon ng problema sa iyong pamilya, na ikaw ay nawalan ng hanap buhay, ikaw ay nagkaroon ng karamdaman, huwag kang mawalan ng pag-asa sa harap ng mga hamon ng buhay. Ang susi, magpatuloy ka sa pagtitiwala sa Diyos dahil may mas mabuti siyang nakalaan para sa iyo. Kaya kahit na anumang problema ang nararanasan mo ngayon, anumang devastation yan, ay hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ang kailangan natin, magtiwala tayo kasi ang Diyos ang gumagawa ng paraan para sa atin. Amen po. So tayo ay iba-iba ang mga hamon sa buhay. Kaya kung titingnan po ninyo, yung hamon ko at hamon ninyo ay mas kaiba. Depende na dun sa kakayahan natin kung paano natin dinadala ito. Okay? Dito sa Australia, hindi po problema yung kanilang tirahan pagkain eh. Meron sila niyan. Kaya nga itong prosperous country po sila. Pero makikita po natin sa kabila ng kasaganaan, yung mga Christian churches dito, iba po yung hamon nila. Yung hamon nila kung paano aabutin yung kanilang mga fellow Australian. Kasi pag nag-church ka dito, makikita mo mga simbahan kakaunti ang laman. Itong simbahan na dinaluhan ko ngayon, yung Shepparton Presbyterian Church, siguro mabibilang mo nga hanggang 25 to 30 ang umaattend. Napakalaki nitong Shepparton kung titingnan natin. Dahil nga yung mga tao, kumbaga kampante nila sa buhay. Meron silang pagkain, kumbaga sagana sila, bahay sila, na hindi na sila, kumbaga mahirapan maghanap ng kanilang, kasi ang trabaho dito, kabi-kabila. Okay? So, iba naman yung hamon dito. Yun nga, kung paano mo i-evangelize ito pong mga taong ito. Kasi kung may idolatry tayo sa Pilipinas, meron din silang idolatry dito. Ang idolatry dito, yung mga para ma-build up yung kanilang mga kahungkagan ay ang sport. Napakaraming mga sport complex dito. Yung sa soccer, football, basketball, may mga stadium dito. So they fill up themselves ng mga baga activities na katulad ng sport. It becomes an idolatry. Pero when you talk about Christianity, so parang yan, hindi sa kanila sabi, kumbaga hindi sa kanila parang welcome. Kaya napakahirap po ng growth din ng church dito. Kumbaga yung revival, hindi ganoong katindi. Alright? Mas mapalad pa nga tayo dyan sa Pilipinas eh. Okay? Kung when it comes to worship service, ang mga simbahan puno pag Sunday dito, kakaunti lang ang nag-church. But anyway, I do not see other churches kung marami sila. Pero dito, yung pinuntahan ko, kukunti lang church but very strong ang kanilang bonding. Very strong. At nakausap ko nga yung kanila sa member, how you are going to reach people here? Paano nyo inaabot ang mga tao? Very difficult. When you talk about Christianity, they have no interest. Why? Because they have everything. Unlike dito sa Pilipinas, ay talagang mau-open ang mga tao kasi merong merong bahagi sa buhay talagang kailangan lang makinig para ma-comfort yung kanilang pangangailangan. Right? So dito, kahit na meron ka pa, hindi ka pupuntahan kasi meron na sila eh. Okay? Unlike sa Pilipinas, pagka yung mga needy talaga, pag may bibigay ka, so pwede mo silang anyayahan papunta sa simbahan. Dito hindi. So that's why it's different culture
different approach kung paano mo haharapin yung mga hamon ng buhay dito sa lugar na 'to. But the application for us, ito ay universal, eh, alright? Kung may mga hamon tayo sa buhay, ay huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi habang meron kang natatanaw na konting liwanag, may pag-asa. Ang tinuturo sa atin ay patuloy na magtiwala sa Diyos dahil may mabuti siyang nakalaan para sa iyo. Kaya maghintay ka lang. Amen po mga kapatid. So, bawat isa sa atin ay may tamang panahon. Kaya maghintay lang tayo mga kapatid. Alright? Number 2, pagpapanumbalik ng pananampalataya. Ito yung meron, eh, na kasi yung kanilang pananampalataya na sa pagsamba nila nung mawasak ang Jerusalem, na-deport sila sa ibang bansa. So, medyo kumbaga, nakalog yung kanilang, belief, eh, yung kanilang faith. Alright? So, kaya yung bagong temple na binabanggit dito ay ano, restoration of their faith. Kumbaga, sisiglang muli ang kanilang pananampalataya. Ito pong bagong templo na nabanggit natin kanina ay sumisimbolo ng muling pagbangon. Kumbaga, ma-reinvigorate, sisigla at pagsasama-sama sa presensya ng Diyos. So ito yung ideya ng bagong templo na muling babangon at magsasama-sama sa presensya ng Diyos. Kasi nung sila may scattered, talagang totally devastation. At hindi lamang yan, emotional and spiritual. Malaking bagay ang, kumbaga, effect nito sa kanila. But because God chose them, His people, ay sila'y babangon muli at magsasama-sama sila sa presensya ng Diyos. At sa ating application ngayon, muling lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba, panalangin, at paggawa ng kanyang kalooban, lalo na kung nagkaroon ng panahon ng paglayo at paghina sa pananampalataya. Kapag ikaw ay nahamon sa buhay, marami kang problema, you will be affected. Tama? Ibig sabihin, may panahon na pwede kang lumayo o manghina sa iyong pananampalataya. So yan ang ating magiging challenge ngayon. Pero the only key dito sa bagong templo ay makalalapit tayo sa Diyos anytime. Makasasamba tayo sa Diyos anytime. Makapagpe-pray tayo sa Diyos anytime. Makagagawa din tayo, okay, sa kanyang kalooban. Kung kaya nga mga kapatid, anong meron tayo sa bagong templong ito? Kumbaga, kung maghahanap tayo ng simbahan pa para doon sumamba at wala kang lugar na sisimbahan, paano na yan? Alright? But God placed mga churches na kung saan pwede kang makasamba. But kung wala yan, you can pray to God anytime, pwede ka rin pa rin makasamba sa Kanya. Personally, sa buhay mo, pwede kang makapanalangin. Okay? So, yun po yung application natin. Ikalawa. Katlo, ay yung pagsusumikap na pagandahin ang ating templo. Nagpupursige tayo na ayusin ang ating templo. Ano ba yung templo na tinasabi mo, Pastor? Ang templo sa kasalukuyang panahon ay maaaring papahuwatig ng ating buhay. Ito ang templo ng Diyos, yung buhay natin. Okay? Kaya kung pagsisikapan natin na ayusin ang ating buhay, inaayos natin itong ating templo or yung ating pananampalataya or ating pamayanan. So yan po yung tinatawag nating pahiwatig yan po nitong kasalukuyang templo sa panahon natin ngayon. Magsikap tayo na ayusin ang ating buhay, ang ating pananampalataya, iangkla natin kay Kristo, ayusin natin pamayanan, simbahan mang literal o sabihin natin ating pamilya, ating ayusin.
Magsikap po tayo. Alright? Application po natin. Pagsikapan nating linisin at pagandahin ang ating sarili at ang ating relasyon sa Diyos. Halimbawa, maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras sa pagninilay-nilay. Kaya nga kung meron kayong time, kaya nagbigay po tayo ng Tuesday, Wednesday, and Thursday para makapagnilay sa salita ng Diyos. Karamihan sa inyo wala, hindi umaattend. Paano gaganda ang kaluluwa mo, ang templo mo, kung hindi ka nakapapakinig ng salita ng Diyos? Ako kahit narito sa Australia, I tried na maghanap ako ng simbahan. Pa 2 Sundays na po ako. Imagine mo, 2 weeks pa lang ako dito. Pero I never missed na mag-church. But I can do ministry. Nakakapaglingkod pa rin ako sa pamamagitan ng online. Amen po, mga kapatid. So napakahalaga ng pagninilay-nilay. Sa araw-araw, kaya sinasabi ko sa inyo, kung nagbabasa kayo ng Bible, nagme-meditate ng salita ng Diyos, ay gumaganda yung templo, yung ating buhay. At makagagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Alright? Sabi ko dun sa ministro ng Shepherd ng Presbyterian Church, I'm available. Pwede ako mag-volunteer. Ginawa ko na yan sa Pilipinas eh. Nag-volunteer din ako sa Tanglaw Foundation for almost 13 years without pay. Right? Imagine po ninyo kung nakaya ko, di kakayanin ko rin dito. Pero, mga kapatid, yun nga, mayroong pag-asa na makikita tayo eh. Kapag ikaw ay, sabihin natin, nakagawa ng mabuti sa iyong kapwa, sabi ko dun sa isang member dito, gusto mo ako na maglinis ng bakuran mo. Available ako. Ayan. So just try to communicate. Well, we don't know, you know, kung ano ang pwede mangyari. Kasi volunteer ka eh. Kung bigyan ka malaman ng mga $100, abay, malaking bagay na yan. Amen po mga kapatid. That is love keep, hindi po bayad. Alright? And then, pagpapalakas ng ating spiritual na buhay. Tandaan po natin, na tayo po ang dapat nagsisikap. Na tayo ang magpaunlad ng ating sarili. Sabihin, ingatan mo ang sarili mo. Pagandahin mo ang sarili mo. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Lalong-lalo na pagdating sa mga spiritual na bagay. Amen po. Puro paganda ka ng muka, paganda ka ng katawan, pero yung kaluluwang mo kulang din naman. So, meron tayong problema, hindi balanse. Okay? Kaya dapat binabalance. So, dito, dahil nga kakunti nga umatin sa mga church, karamihan po ng mga Australian dito, iba po ang idolatry. Sports ang idolatry nila. Kaya pag meron po daw football o soccer, ay punong-puno ng mga tao yan. Yun ang kanilang pinagkakaabalahan. Pero pagdating ng linggo ng pagsamba, wala pong mga tao, kakaunti lang sumasamba. So meron pong problema. You cannot find a perfect nation o country. Kahit pa masaganang bansa yan, may problema din sila. Katulad din sa Pilipinas. Amen po mga kapatid. Wherever you go, laging merong mga hamon sa buhay. Pero, tandaan natin, tayo pa rin ang magsisikap sa ating sarili na pagandahin ang ating relasyon sa Diyos. Amen po. Decision mo yan. Ang mga pastor ay nariyan bilang mga instrumento lang. Hindi sila ang magpapaganda sa iyo. Ikaw. Kasi ikaw ang gagawa ng mga hakbang na dapat mong gawin sa araw-araw ng buhay. Unang-una, yung pagninilay-nilay ng salita ng Diyos, pagbabasa, pag-aaral, pananalangin, pagdalo sa pagsamba. Kailangan mo yan.
Amen po. Kahit na anong busy mo pa, kailangan mong ikaw ay makasamba sa Diyos. Amen. Okay, para lumakas ang iyong spiritual na buhay. Okay, that's number 4. Number 5 ay yung pagtitiwala sa plano ng Diyos. When you say pagtitiwala, ito yung talagang iniasa mo sa Diyos. Okay? Sumunod ka dun sa plano niya sa buhay mo. Plano ng Diyos na maging masaya ka. Plano ng Diyos na luwalhatiin mo siya. Kung plano ng Diyos sa iyo yan, na luwalhatiin mo siya at dapat kang maging masaya, at hindi ka namang nagbabasa ng Bible, hindi ka sumasamba, hindi ka sumusunod, hindi mabubuo ang tiwala mo sa Kanya. Amen po. Alright? Ang Diyos ang nagpapahayag ng kasaganaan at katiwasayan. Tandaan niyo po yan. Pinapakita nito na ang kanyang plano ang magdadala ng tunay na kapayapaan at kaunlaran. Kung ito ay nagawa ng Diyos sa bayang Israel, pwede rin niya itong gawin sa ating buhay. Mula sa Egypt hanggang sa disyerto o sa ilang for 40 years, tapos nakasettle sila ng Promised Land, and then from then sa Promised Land ay nagkaroon sila ng maraming mga challenges o sabihin natin mga pagsubok hanggang sila ay mawasak noong 712 BC sa Northern Israel, and then sa Southern Israel 586 BC. So they were totally devastated. But because God loves them, He promised that they will come back and be restored. After 70 years, nakabalik sila. At ngayon, yung templo na sinasabi ng Diyos na magkakaroon ng katiwasayan, kasaganaan, merong pag-asa. Walang iba kundi yung bagong templo. At ang templong yan ay ang ating buhay. Ipinapakita nito yung kanyang plano ang magdadala ng tunay na kapayapaan at kaunlaran. Amen po. Kaya nasa Diyos lahat eh. Hindi mo pwedeng alisin ng Diyos sa buhay mo. Application po natin dito, magtiwala sa plano ng Diyos. Kahit hindi agad malinaw ang kanyang layunin. Sumunod ka lang dun sa kalooban ng Diyos. Alright? Kasi pag nagtiwala ka doon, medyo hindi malinaw eh. Yung sabihin natin, yung nagbabasa ka ng Bible, sumasamba ka, o dumadalo ka, parang hindi pa malinaw sa'yo. Pero kailangan eh. And then makikita mo, mga susunod na mga panahon, meron palang layunin ng Diyos kung bakit ka dinala sa lugar na yan. Lalo na dito ako dinala ng Diyos sa panahong ito. And God allows that to happen. Kasi may purpose siya. And sa ngayon, hindi ko pa alam yung purpose niya. Pero ang alam ko, tama yung ginagawa ko, na ako'y nagtitiwala sa plano niya, naluwalhatiin ko siya, at ako'y maging masaya sa bawat panahon ng aking buhay. Gayon din sa bawat isa sa atin. Sa application natin, yung magtiwala sa plano ng Diyos. Never doubt God's plan in your life. Kung saan ka dinala ng Diyos. At ano ang ipapagawa sa iyo ng Diyos. And second dito, alalahanin na ang kanyang pangako ay laging para sa ating ikabubuti. God never designed a plan for your life, for your destruction. His plan is always the best. Laging mabuti. Laging para sa ikabubuti natin. Walang dinesign na pangit at palpak na plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya walang aksidente nangyayari. Alright? So nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na kasawian, kabiguan, kalungkutan because we disobey the plan of God. Okay? Sinalungat natin yung plano ng Diyos. And then, ikalima, yung pagiging instrumento ng kasaganaan at kapayapaan. Yan niyo po sa bagong templo.
mahahayag ang kasaganaan at katiwasayan para sa sambayanan. Ano application po natin? Tularan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng biyaya at kapayapaan sa iba. Maging daan upang pagpalain ng kapwa. Halimbawa, sa pamamagitan ng pagtulong sa nangangailangan, pagpapalaganap ng kapayapaan at pagpapakita ng malasakit sa komunidad. Alright? May mga siguro lugar, mga tao na iniisip nating walang problema. Huwag po kayong maniniwala kasi lahat ng tao may problema at sila'y nangangailangan ng tulong. Dito sa Australia, iisipin natin na hindi sila nangangailangan ng tulong. Masagana sila kasi marami silang, kumbaga, mga produce o produce na mga production. Meron silang pera, magaganda ang bahay nila, pero may mga problema po rin yung mga yan. Alright? Baka kung titingnan mo at makakausap mo sila, mas malala pa. Pero narito sila sa masaganang bansa. Okay? Kaya kung kahit saang sulok ka ng mundo pumunta, bawat tao, bawat pamilya, bawat bansa, may iba't ibang mga challenges. At yun ay nagiging available tayo na para makatulong dun sa wala silang kakayahan na tulungan ang kanilang mga sarili. Amen po mga kapatid. Okay? So, yan po yung ating mga application na mapupulot natin bilang mensahe po natin sa gabing ito. Budin po natin. Number 1, ang Hagay 2:9 ay naglalaman ng mga praktikal na aral na nagsisilbing gabay sa buhay. Ang talata po ay nagtuturo ng pag-asa sa mas magandang hinaharap kahit sa kabila ng mga hirap o pagkawasak na nakaraan. So yung mga nakaraan nating mga pagkawasak o sabihin nating hirap, alright, magbabago yan eh. Ikatlo, hinihikayat nito ang pagpapanumbalik ng pananampalataya, yung restoration ng faith sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagsunod sa kanyang kalooban. Alright? Kung baga tila nalihis tayo ng landas, magbalik loob tayo. Ika-4, binibigyan din nito na ang pagsusumikap na linisin at pagandahin ang ating templo na sumisimbolo sa ating buhay o pananampalataya. Ibig sabihin, meron tayong responsibility na pagandahin ang ating buhay. At hindi ito gaganda kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kalima, ipinapaalala rin ito ang kahalagahan ng pagtitiwala sa plano ng Diyos, nagdadala ng kasaganaan at kapayapaan. Kapag naroon ka sa plano ng Diyos, definitely, dadali nito yung kasaganaan at kapayapaan sa buhay mo. Ika-6, hinihimok din ang bawat isa na maging instrumento ng biyaya at kapayapaan para sa kapwa. Ang mga aral na to ay nagpapalakas, okay, ng ating buhay upang manatiling matatag, masunurin at puno ng pag-asa sa Diyos. Naway napagpala tayo mga kaibigan at mga kapatid nitong ating mensahe ngayong gabi at sana po ay meron kayong napulot ng mga application dito sa ating talata na tinalakay natin ngayong gabi. So pagpalain po tayo ng Panginoon at kung kayo po ay napagpala, pwede po kayong magpadala ng tithes and offering dito sa ating number na to. Yan po ay number ni Sister, care of po kay Sister Merlinda. Kasi po yung aking GCash ay mahirapang makarating dito sa Australia, dahil wala pong network nandito eh. Pero diyan po sa Pilipinas, pwede nyong ipadala kay Sister Merlinda at yan po yung ating tithes ay nakakip bilang tithes and offering ng simbahan. Amen po. At para ang church natin ay may pondo, kung loobin ng Diyos ako yung makabalik, kalooban niya, at ang kalooban ng Diyos, makakuha tayo ng partnership dito sa Australia ng mga simbahan para makatulong sa may tayo ang simbahan dyan sa Pilipinas, kalooban ng Diyos mangyari.
Amen po. Okay? So tayo po'y manalangin at hilingin natin sa Diyos na ating mga natutunan ngayon ay may apply natin sa ating buhay. At pagpalain ng Diyos ang inyong mga tithes and offering. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Aming dalangin, Panginoon, na pagpalain mo po ang aming mga kapatid na nakarinig ng mensahe mo, na kung paano, O Diyos, na ito pong bagong templo, ang aming buhay at pananampalataya ay aming maayos upang maluwalhati ka at patuloy na manahan sa aming buhay upang maranasan namin ang kasaganaan at kapayapaan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pag-asa na binigay mo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa biyaya. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga kaloob. Ito po ang aming dalangin, O Diyos, na inyo pong kasaganaan, kapayapaan ay dadaloy sa aming mga kapatid na nakikinig ngayon. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, sa ating pong pangwakas na panalangin at bendisyon, awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi po sa inyo lahat. Magkita-kita po tayong muli sa next Sunday. At meron po tayong devotion from Tuesday, Wednesday hanggang Thursday. 6:30 po, Philippine time po ang ating devotion. At tayo po ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon upang maranasan natin ang kanyang kasaganaan at kapayapaan. God bless you po and good night.